dudar. Duda. Present tense indicative 1, duda. Ke, hindi pwedeng mawala guys ha. Nandyan lagi yung ke. Yan pwedeng mawala. Juan, duda ke. Isip ka ng subject 2. Juana. Duda si Juan na si Juana ay trabajar. Yan. So, duda si Juan na si Juana nagtatrabaho ng mabuti. So, subjunctive verb ito. Subjunctive tong verb to natin. Magiging yan na trabahe. Juan, duda que Juana trabaje bien. So, ito ang pattern na pwede nating sundan, guys, no? Mag-subject 1 ka, tapos subject 2. Again, ang verb na ilalagay natin dito, guys, ay dito galing. Yan, dito ka kukuha. No? So, unahin natin, since ang una natin pinag-uusapan, itong category ng doubt, uncertainty, tsaka denial, dito ka muna kumukuha. Ngayon, kung ano yung nakalagay dyan na verb, bawa nakalagay, no estar seguro que, yan yon. Huwag mo nga alisin yung no. No parecer, no comprender, no pensar, no creer, dudar. Kung ano yun nandyan, yun mismo gagamitin mo. Halimbawa, no creer. Huwag mo sasabihin creer. No creer yung nakalagay. Di no creer ang gamitin mo. Otherwise, pagka binago mo yung nakalagay, no, yun ang nakasulat. No creer. Diba? Kung ano yung nakasulat, yun ang gagamitin mo. Huwag kang lalagpas dun sa nakasulat, diba? So, kung nakasulat, no creer yun. Kung no estar siguro yun. Bawa, no creer. Fernando. Hindi no creer, no? No creer. Kukonjugate mo yung creer. Magiging no cree. Okay, Fernando no cree que sino ang ating subject to? Kay Gloria. No? Ito naman ay kung may mga pangalan dito ay pawang nagkataon lamang, no? So, meron tayong disclosure. Okay. Ganar. Ganar. La eleksyon, oh. Nagkataon lang yung ating example, wala tayong dyan. Ano ba yung o? Ayun. Yan. So, ganar, magiging? Gane. Yan. Fernando, no cree que Gloria gane la eleksyon. No, so, isip ka ng subject 1. Pagka nakaisip ka na, yung verb na nakuha mo dun sa libro sa page 5, dun lang muna tayo guys sa wag muna kayong gumamit ng iba kung hindi pa naman kaya. Dito muna tayo sa doubt lang. Yan lang muna ang ating i-discuss ngayon. 10 araw ang nakalaan sa atin guys para sa subjunctive. Ganon kahirap ang subjunctive. 10 araw nating pag-uusapan ng subjunctive. So wag kayong magmadali. Hindi ito nadadala sa pagmamadali. No? In fact, kagaya niyan, 30 minutos na lang natitira sa atin, pero ito pa lang ang pinag-uusapan natin. And that's totally fine. No? We have a lot of time. We have 10 days to study the subjunctive. No? At yun ang talagang paraan para matutunan natin ito. Kasi ako sa totoo lang guys, nagbabilingual na ako. Hindi ko pa naintindihan yung subjunctive eh. Diyan nga ako na-Istanbul pagka nagse-self-study ako, dadating ako dun sa subjunctive na part na hindi ko maintindihan. May mga tanong ako, wala naman ako mapagtanungan. So, titigil ako dun. Babalik ako dun sa ibang topics na madali. No? So, naintindihan ko lang siya unti-unti nung mismong bilingual na ako. Ganun din, self-study din. At para magamit ko siya, matagal.
it's a continuous process. Siguro inabot ako ng ilang buwan. No, para hindi naman araw-araw na aral yun, na OA naman yun. Ilang buwan kasi, bawa, pumasok ako, naalala ko yung subjunctive, aralin ko siya, tatanungin ko yung mga kasamahan ko doon. Hindi okay. Pero hindi ko pa naintindihan buo. Bukas makalawa ulit, pag naalala ko, ganun ulit, pag-uusapan namin. Tapos, sumunod na linggo, yun ulit. Tapos, maumpisahan ko na siyang maunawaan unti-unti. Tapos, gagamitin ko na siya unti-unti. So, yung ganong proseso, inabot ako ng matagal, siguro mga 3 buwan, 2, para masabi ko na naiintindihan ko na siya ng maayos, alam ko na bakit ganun yung verb na ginamit, bakit ganun yung conjugation, alam ko na, yun, inabot ako ng matagal. So, yung tagal nung panahon na yun, na ilang buwan na para maintindihan ko siya, aaralin natin sa loob ng 10 araw. No? Sapat na yung 10 araw na yun, guys. Basta lang, makikinig tayong mabuti, tapos sumunod tayo. Pagka sinabing dito lang muna tayo, dito lang muna tayo. No? Kasi baka magulo yung isip mo eh. So, dito lang muna tayo. Kaya kung halimbawa, gagawa ka ng mga examples, diyan ka lang muna sa expression of denial, doubt, or uncertainty. Halimbawa na naman, subject mo ay to naman. Ano ba yung to na... Ano ba yun to na ano? Ewan ko. Basta yan. To no estar seguro. Ayan no estar seguro que yo te extrañar. Yan. To miss. Mamiss. Yan. So, ano magiging conjugation ng to no estar siguro? Kaya ano conjugation ng estar? Estas. Yan. To no estás seguro que yo te... Anong conjugation ng extrañar? Jo ang doer ha, Jo. Extrañe. Tú no estás seguro que yo te extrañe. Ikaw ay hindi sure kung namimiss ba kita kung hindi. No? O, isip ka ulit. Bigay ka nga ng example, Asela, ng subject. Ano, Asela? Subject. Mi hermano. Okay. Mi hermano. Anong verb? Pensar. Normal mes. Okay. No pensar. No pensar. Okay. Subject 2. Sobrino. Mi sobrino. Anong verb? Comer. Okay. Comer. Ay, almorzar mes. Comer almuerzo na lang. Okay. Ayan. So, anong conjugation ng no pensar? Step changing yan. Piensa. Okay. No piensa que mi sobrino. Come. Subjunctive. Coma. Coma almuerzo. So, ganyan guys ha. Basta sundin mo lang kung ano yung nandito. Sundin mo lang yan. Diyan ka lang kumuha ng verb na gagamitin mo. No? Ilalagay mo ngayon dito sa table na ginagawa natin. Hindi ka na maliligaw.
gawa kayo ng maraming sentences guys using this format. Siguro gawa kayo ng mga kung kaya mga 20. Oo, damihan nyo pa. Kasi ang subjunctive guys, ito yung klase ng topic na hindi mo madadala sa paliwanagan. No? Ito yung tipo ng topic na para maintindihan mo siya, kailangan mong gawin. Ito yun, isa to dun sa mga topic na ganon. Hindi ito madadala nung papaliwanag lang, manonood ka, makikinig ka, kuha mo na. Hindi siya ganon kadali. Ito yung klase ng topic na para maintindihan mo siya, kailangan hands-on ka. Ganon siya. So, kailangan para maintindihan natin ito ng buo, kailangan mong sundin, gumawa ka ng mga examples. No? Gawa ka ng marami. The more you make examples, the more you become familiar and the more you understand the topic little by little. Ganong klase ng topic ang mga subjunctive. No? Kaya iba-ibang approach eh. Kaya pag subjunctive, ganon ang ating approach. Kailangan mag-participate kayo, gumawa kayo ng maraming sentence example. Ganon nyo siya maiintindihan. O sige. So again guys ito pa yung mga subjunctive triggers natin Dito kayo mamili. Again, lahat yan ay kinoconjugate yan pagka ginagamit. Hindi mo yan gagamitin ng raw form. Dudar. O kung conjugate mo, sino ba nagdududa? Yo dudo. Tu dudas. Usted and ella duda. And then again, kung ano yung nandyan, yun ang gagamitin mo. Pagka sinabing dudar, dudar gagamitin mo. Huwag mong gagawing no duda. Hindi yon. Mali na yon. Hindi na subjunctive yon. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kung no creer, huwag mong tatanggalin yung no. No? So, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Pag yung nakasulat yun yan ang gagamitin mo. Pagka sinabing no creer talaga yon. Huwag mong alisin to. Diba? Pagka sinabing no parecer yon. Huwag mong alisin yung no. Oo, advices akonsehar. O sige guys, tanong. Vamos a entretener tus preguntas. Naka-add na yung maestro yung example sa PowerPoint natin. Oo, meron pong example dun sa PowerPoint. Tsaka hinahanap ko yung ating Yung search maestro. yung binigay ko sa inyo na na Excel, meron doon. Meron doon sa Excel file na binigay ko sa inyo, guys. Okay. Pwede nyo i-check. Kanto? Wala lang kasi dito sa dito sa PC na ginagamit ko yung, hindi ko mahanap yung Excel file natin Pero nandun na yon. Ito din yung format niya. Ito din yung pinapakita natin na to. Naka-add na po yan maestro. Oo. Tingnan nyo lang yung mga tab sa ibaba guys kasi nandun nandito sa bandang ibaba. No, nandyan yun, nakalagay present tense, preterito, subjunctive. Hanapin nyo lang yung present subjunctive, yun. Sige, tanong pa po. Unmute lang guys ang mga may tanong. Or in chat. Sige, ganito guys bukas, bawat isa ay magbibigay ng tig-isang example using any of these. Okay? Bawat isa bukas, yung bibigay ng kanya-kanyang example using any of the subjunctive triggers. Ang tawag dyan guys, mga subjunctive trigger No, so gagamit kayo ng isa lang dyan. Bawa, sabi mo, Jo dudoke. Duda ka halimbawa. No? Jo, subject 1 mo. Dudar ginamit mo. Di Jo dudoke. Isip ka ng subject 2. Jo dudoke
el alcalde, ano ba yung ano? Cumplir a sus promesas. Yan, bawa ganyan. E di kung conjugate mo yung dudar, naging dudo. El alcalde ang subject mo, third person. Cumplir, magiging Kumpla. Kumple. kumpla a sus promesas. So, ganun lang kadali. Sundan mo lang to, hindi ka maliligaw. No? Sundan lang natin yan. Pa-screenshot mo nga, Jasper. Maestro, yung complete, complete, parang gano'n. To comply, to complete, to Comply, keep. okay. So, tig-isa lang guys ha. Yung gandahan natin. The best example that we can come up with. No, gamit na kayo ng mga verbs na medyo intermediate na. Huwag na yung mga laging hablar, laging comer, laging kusinar. Pero kung yun talaga, di okay. Pero kung makakagamit kayo ng mga verbs na medyo intermediate na, mas maganda. Sige, Madam Lovely. Question po. Dito po ba sa, di ba yung subject 1, ang ginamit natin, maestro, yung mga jo, to, ganun. Sa subject 2 ba, may rules or ganun din ang gagamitin? Ganon din guys, kahit ano din. Actually guys,